Hallelujah, kay Dunggon, itiminsahin niya ako itawag sa pangkabsat. Hallelujah, kay itibagatayo ni Pastor. Hallelujah, God bless Pastor. God bless Pastor. Hallelujah, sige palakpakan pa namin ang ating Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Praise God. Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. We are here to worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Nandito tayo para sampahin ang Diyos, mga kapatid. Come on, worshipers, worship God. Amen. They don't need a song to worship. They only need God. Hallelujah. If you have God, you will have worship. Hallelujah. Amen. The worshipers, they do that. Mga kapatid, amen. Ang mga manananggal, di kailangan ng mga bagay-bagay. Basta may Diyos ang manananggal, ay sasamba sa Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Ayaw mo yung katabi mo, let us worship God. Worship God, worship God. We love you, Lord. We love you, Lord. Alam mo ba na ayaw mag-aaway na sumamba ka sa Diyos? Pero ang gagawin natin ay itataas natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Huwag tayong magpadala sa ating pakiramdam. Madaya yan, mga kapatid. Ang pakiramdam, minsan okay, minsan hindi. Huwag tayong magpadala sa naririnig. Minsan okay, mas marami hindi. Huwag tayong magpadala sa nakikita. Maraming okay, minsan hindi, mga kapatid. Amen. Ang motivation natin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan hindi tayo magbago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Shall we say praise the Lord? Shall we shout glory to God? Amen. Pag-ulan, maraming ulan sa mga nagdaan, pero amen, magandang panahon natin ngayon. Ito ang tamang panahon sa magpatayo sa Diyos, mga kapatid. Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon. Thank God for another day, mga kapatid. Amen. Thank you for sunshine. Amen. Salamat sa liwanag na binibigyan ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon Diyos. Amen. Nawa ay tayo lahat ay maliwanagan din sa araw na ito, mga kapatid. Sa tulong naman ng Panginoon at ng salita ng Diyos. Amen. So, pakisabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos, mga kapatid. Huwag nating kakalimutan yan. Huwag na huwag yung kalimutan, mabuti ang Panginoon. Dahil pag nakalimutan yan, magbabago na ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero hanggang alam natin na mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. We will be intact, mga kapatid. Hallelujah. Intact ang ating paglilingkod, intact ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Amen. Meron akong ipapangaral ngayon, mga kapatid, na kailangan natin marinig. Amen. At pasensya na lang sa mga bago, mga kapatid.
sa mga bata, sa pananampalataya. Pangit naman pag sabing immature, no? Premature. Sa mga bata, ang pananampalataya ay pasintabi sa inyo dahil tayo ay makakatikim ng karne ngayon, mga kapatid. Amen. Sa mga nagmamahal sa Diyos, gusto nila ito. Sa mga malalago na sa pananampalataya, gusto nila ito. Dahil ang malago sa pananampalataya, wala namang pinipiling bersikulo yan, mga kapatid. Basta salita ng Panginoon sa mga totoong mananampalataya, gusto nila yan, mga kapatid. Amen. So, salamat sa kukunti, mga kapatid. But anyhow, naman ang menu ay kailangan nating pagsaluhan. At anumang bagay ang nagaling sa Diyos ay matuto tayo pasalamatan, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Amen. Salamat sa Diyos na magkakasama tayo, mga kapatid. In the book of Romans chapter 16, this is one of my favorite. Yung sinasabi itong paborito ko, one of my favorite because paborito ko naman. Gusto ko rin sumulat yung book of Luke at saka book of Acts. Gusto ko rin sumulat yun kasi matalino yung pinag-aralan. Si Lucas, he is a physician. Gusto ko rin sumulat si Pablo, mga kapatid, dahil si Pablo ay marunong din, mga kapatid. Hindi lang siya ay pinag-aralan. Ang gusto ko kay Pablo, direct, mga kapatid. Matapos siyang magturo, mga kapatid. So, bakit isa sa paborito mo yung Book of Romans? Ang Book of Romans, mga kapatid, kumbaga sa hain, ito ay kumpleto siya. May mga Bible study muna tayo bago magbasahin, mga kapatid. May mga sulat sa Biblia pag sinabing para sa Thessalonica, Corinthians, Hebrews. Okay, pag sinabing Hebrews para sa mga Hudyo. Okay, huwag kayong maliligaw, mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia. Okay, dito sa Book of Romans, this is one of among many, mga kapatid, among all. One of my favorite writings or letters to the church is because ang Roman Church ay binubuo ng mga hintil na kagaya natin at binubuo ng mga Hudyo. So, ang mensahe pala na para sa hintil at mensahe para sa Hudyo ay pwede na isa, mga kapatid. Amen! Ay salamat sa Diyos, mga kapatid, sa ating babasahin. Sabi ko, ito yung isa sa pinaka-paborito ko. But we will read the conclusion, the final writings, yung katapos-tapusan sa lahat ng magagandang sulat ni Pablo, mga kapatid, sa Corinthians, sa Romans, basahin niyo. Pero our text is in the last chapter, and we will be reading in verse 25 to the succeeding and last verse. Kung sabihin natin lang conclusion. Okay. Nasa conclusion po tayo. So this is how it reads, mga kapatid, sa araw na ito. Ngayong araw, September 8, 2024. At ito po ang salita ng Panginoon. Romans chapter 16, verse 25 to 27 in King James Version. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Salamat, yung sikreto noon ay hinayag na ng Panginoon.
Shall we say, praise God? Now in verse 26 says, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. Gusto ko pong basahin sa NIV yung verse 26 na pagmumulan ng mensahe ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 26 in NIV version, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God. Now listen to this. So that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. Ang pinakapunot dulo, mga kapatid, ng pagkapahayagan at utos ng Diyos, so that, mga kapatid, all the Gentiles, tayo yun, might come to the obedience that comes from the faith. Purihin ang Panginoong Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Tayong lahat ay umupo at dumulog sa Panginoon. Hilingin ko ang panalangin ni Brother JR, mga kapatid. Let us pray together, and may the Lord help us, mga kapatid. Hallelujah. Sa pag-aaral. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Glory to your name, Lord Jesus. Now unto the Creator of all things invisible. Naitawa yung mapagpala tayo. Salita ng Panginoon, maaari na kayong makaupo. God bless you all, mga kapatid. Amen. Praise God. Every one of us, at some point, maybe many times, we do obey, mga kapatid.
tayo ay sumusunod. Shall we say amen? Sa ating pamilya, sa miyembro ng ating pamilya, mga kapatid, tayo ay sumusunod. Hindi lamang tayo sumusunod sa magulang, hindi lamang tayo sumusunod sa mas nakakatanda sa ating mga kapatid. Minsan, mga kapatid, sumusunod din tayo sa mga bata. Diba? Pag sinabi, ito, buhatin mo nga ako, kukunin ko yan. Buhatin mo naman, ilalagay mo. Na ang pagsunod, mga kapatid, ay sadyang nangyayari. Mga kapatid, gusto kong i-point, ang pagsunod ay nangyayari sa paligid natin. We obey people, we respect, kahit hindi naman natin kaano-ano. Diba, madali tayong sumunod pag sinabi na uncle mo, balong, kataman tayo, name, alaman tayo. Pag kamag-anak mo, madali mong sumunod. Pero kahit hindi mo kamag-anak, pag taong nire-respeto mo, sinusunod mo rin. Umay kayo datikas na, umay kayo man. Diba mga kapatid? Nangyayari ba yun? Sinasabi ko mga kapatid? Pag ikaw ay namamasukan, unahin mo na natin yung mga kabataan na pumapasok sa eskwelahan. Hindi pwede ikaw ang masunod sa paaralan. Amen. Hindi pwede sa may uniform, pero hindi, ayaw ko yan. Hindi ko favorite color ang blue. Kaya ayaw ko yan. Hindi ko pwede. Mga kapatid, meron tayong pagsunod doon sa paaralan, mga kapatid. May oras. Hindi, gigising ako alas 9, kaya kailangan. Hindi pwede alas 7:30 magsimula. Hindi po pwede, mga kapatid. So doon ay tinitraining tayo sa paligid natin ng pagsunod. Amen. Di ba pag may pumapasok na teacher, good morning ma'am, good morning sir, minsan inuutosan tayo, magbunot ng damo ng mga kapatid. Ngayon, hindi na yata. Hindi na yata. May teacher. Ang nagbubulot. Naalala ko tuloy yung teacher ko ng high school, mga kapatid, pag wala ka ng pinagawa niya, mga kapatid, sige gala ka naman. Patsyal-patsyal ka sa doon mo sa labas. Kasi hindi ka makakasunod, mga kapatid, dahil wala eh. So ang pagsunod ay nasa paligid natin. Pag ikaw ay namamasukan, kaya subukan nyo din magtrabaho para matuto tayo magmasakop at sumunod, mga kapatid. Dahil pag ikaw ay nagtrabaho, mga kapatid, doon pa lang sa application, mga kapatid, kailangan mo ng sumunod. Bago ka pa makapasok sa trabaho, kailangan mo ng sumunod. Kailangan mong ma-meet yung requirements. Mga kapatid, ganito ka, ano mo? Police, hindi clearance, police ko, barangay clearance, kung ano, mga clearance, mga IDs, birth certificate. Mga kapatid, nandito po, mga kapatid. Ngayon, educational background, experience, certificates, at kung ano-ano pang may sasama natin sa resume natin, mga kapatid. Pagkatapos nun, may medical. Dahil kahit okay naman yung pinag-aralan mo, kahit magaling ka, mga kapatid, pag sakitin ka naman, mahihirapan, mga kapatid, yung pinasok mo. Lalo na yung ngipin, mga kapatid. Kaya noong doon sa medical ko nakita yung mga ngipin ko, maraming sira, mga kapatid. Pasta dito, pasta doon, bunot dito, bunot doon. Sabi ko, simula ngayon, alagaan ko ng ngipin ko. Dahil ang hirap, mga kapatid. Pag sumakit yung isang ngipin, mga kapatid, buong araw, masakit na. Pati ulo, mga kapatid, masakit na. Amen! Tama ba? Buong katawan, masakit na. Amen! Sabihin kayo kung ayaw ko, mga kapatid, pag nag-apply ka ng trabaho din, sabihin ko sa inyo, minsan babae pa. Kaya labas mo ka sa tulog dito, sabihin, hubad. Lalo pag Christian na rin. Tapos babae ko yung magbibig dito, hubad. Wala ka matawa. Hindi mo pwede sabihin, hindi pwede! Kailangan mo sumunod. Kaya baka hindi ka nalamin yung mga natin. Ang daming pinapagawa, di subukan yung magtrabaho. Subukan, ang daming pinapagawa. And then, pag nakapasa ka na, i-orient kayo. Pag na-orient kayo, mga kapatid, then, hindi pwede ikaw pa rin ang masunod sa trabaho, mga kapatid. Amen!
may mga kasama ka doon, may mga boss ka doon, mga kapatid. Kaya ang hirap pag Kristiyano ka namamasukan. Kaya ang prayer ko nga, sabi ko sa mga kapatiran mag-business na lang kayo para kayo ang boss. Kasi pag kayo'y namamasukan, hindi mo kontrolado, mga kapatid. Hindi mo kontrolado. No? Hindi mo kontrolado. Diba? Sabi ni Sister Jono, basta di ba pagdating ko doon, may day off kami ng Sunday. Anong nangyari pagdating doon? Wala. Wala kang magawa. Dahil hindi ikaw ang masusunod. Wala kang magawa dahil ikaw ang pumasok doon, kapilitan, sumunod ka. Boss, ang tawag ko sa supervisor namin ng boss. Boss. Boss, hindi mo na makapasok na ganito. Atin naman na yun. Nakikiusap tayo, boss. Doon mo matututunan, mga kapatid, sa paligid natin ang pagsunod. Maging sa gobyerno, mga kapatid. Kaya nalulungkot ako sa mga ibang relihiyon. May mga relihiyon na hindi nalulungkot, mga kapatid, ayaw nila. Diba? Hindi kami susunod sa gobyerno kung nada. Kalukuhan, wala pa silang lisensya. Pag nagdadrive sila ng sasakyan, wala pa silang lisensya meron. Hindi pwedeng wala. So hindi consistent, mga kapatid. Ang Biblia ay nagtuturo, mga kapatid, na tayo sumunod maging sa gobyerno. Sabi si praise the Lord. Dahil naglilingkod tayo sa Diyos ng kaayusan. Hindi pwedeng maayos tayo sa Diyos, magulo tayo sa kapaligiran, mga kapatid. Ang goal natin ay maging Kristiyano. Amen! Hindi pwedeng okay tayo sa church, pasaway tayo sa lugar natin, mga kapatid. Shall we say amen? Susunod tayo. Sa trapiko, sa batas, susunod po tayo. Kaya nga, mga kapatid, ang pagsunod, mga kapatid, ay makikita sa paligid. Okay? Huwag kang masya. Pag nakakita ka ng sumusunod, sumunod ka sa nanay mo. Sumunod ka sa boss mo. Hindi nakakasya ang pagsunod dahil ang pagsunod ay nakikita na natin sa paligid, mga kapatid. Ang pagsunod ay ordinary. Sabi natin lang, ordinaryo lang. Pag sumunod yung anak mo, pag sumunod yung kapatid mo, pag sumunod, mga kapatid, yung asawa mo, ordinaryo lang yan, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Kaya dito sa Romans chapter 16, dito sa verse 26, mga kapatid, ang sabi dito, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. Kung meron mga unang taong sumunod sa Diyos, ay walang iba ang mga Israelita. Kaya nga, pinahayag ng Diyos yung alam nila, yung nakikita nila, yung na-experience nila sa pangkalahatan sa lahat ng tao upang hindi lang sila yung makasunod sa Diyos, kung hindi maging tayo na walang Diyos ay makasunod na rin sa ating Panginoon. Sino nagpapasalamat, binibigyan tayo ng pagkakataon na kahit wala tayong Diyos noon, ay tinutulungan tayo makasunod sa Diyos. Dahil ang Gentiles, walang Diyos tayo, mga kapatid. Ang Hudyo, intact sila sa Panginoon. Ang Gentiles, iba-iba ang Panginoon nila. Sa Greece, iba ang Diyos nila. Dito nga sa Pilipinas, ang gulo natin Iba ang Diyos nila sa Ringgit, iba ang Diyos nila doon, iba ang Diyos nila. Iba-iba, mga kapatid. Ganyan ang hintil. Wala silang pagsunod sa tunay na Diyos. Pero sa kabutihan ng Panginoon, hinayang ng Panginoon yung matagal ng sikreto para lahat ng tao ay pwede nang makasunod sa ating Panginoon. Hallelujah! Hindi na lang Israelita ang susunod sa Diyos. Pwede na tayong makasunod.
purihin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay nagsasabing, sabi ko kanina, ang pagsunod ay ordinaryo. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, September 8, 2024 ay nagsasabing, out of faith, obedience. Out of faith, obedience. Pagsunod na nagmumula sa pananampalataya. Amen. I said again, obedience, abiding in the law, the land, and the rules. Rules sa bahay, rules sa labas, rules kahit saan sa trabaho, rules pagsunod sa rules ng pamalang, mga kapatid, is just around us. Amen. Hindi tayo nabibigla pag sinabi ng kaklase mo, sumunod ako kay Ma'am. Ay, nabibigla kayo. Sumunod ka kay Ma'am. Sumunod ka sa principal. Hindi nakakasya, mga kapatid. Pag ang tao ay sumunod, mga kapatid, dahil ang pagsunod ay ordinaryo. Ang pagsunod ay nangyayari, mga kapatid. Amen. Ang nakakasyak ito, pag hindi sumunod. Huwag kayo masyak pag sumusunod. Ang nakakasyak pag hindi sumusunod. Amen. Dahil paulit-ulit kong sinasabi, ang pagsunod ay ordinaryo. Kaya ang hindi pagsunod, yun ang nakakasyak, mga kapatid. Yun ang nakakagulat. Amen. Pero sa Diyos, ang bilis mong sumunod sa uncle mo, ang bilis mong sumunod sa nanay mo at tatay mo, minsan kahit mali, sinusunod mo nga. Alam mo yung tama. Kapatid, kahit hindi mo mag-anak, sinusunod mo eh. Amen. Siyempre, pag hindi ka naman sumunod sa amo mo, wala kang sahod. Amen. Hindi naman tayo nagtrabaho para sa amo eh. Nagtrabaho tayo para sa pera. Tama ba, mga kapatid? Wala kang choice, susunod ka talaga. Amen! May mga part sa buhay natin, tandaan niyo yan, na wala kang choice, kailangan mong sumunod. Uulitin ko ito, mga kapatid, para pumasok sa ating puso. Dapat mong tanggapin sa buhay mo na may part sa buhay mo na wala kang choice, Gemma, kung hindi sumunod. Pero nagtataka ako, pag ang Diyos ang nagpagawa, pag ang Diyos ang nag-utos, ay parang nahihirap. Di ba? Wala akong nakita, mga kapatid. Diba? Ako magaling akong tumawad. Magaling akong bumili. Mga kapatid, nagtinda rin ako sa palengke ng bata ako. Maliit ako. Nagtinda ako ng mga kalamansi. Mga kapatid. Gusto ko magtinda. Pag pinapatinda ako ng ate ko kasi namumupit ako eh. Pinapatinda niya ako. Wala niya mga teacher ko. Dito ka. Tinda ko ng balon. Gusto ko ng mga kapatid. Ang kasabihan natin naman, half of our brain is producing money. Kasi hindi dyan. Kalahati ng utak namin, nagpuproduce ng pera. Kailangan may kita. Pambisyo, mga kapatid. Pang-gastos. Magaling akong tumawad. Ako yung mga kapatid. Ako ang palingko eh. Sa akin, nagluto, nagpapalingki. Amen. Lunes hanggang Biyernes, tagligo ng baka, tag-alaga, mga kapatid. Amen. At parang malungkot kayo, mga kapatid.
sa asawa, patay ka mo sa akin. Sabi niya sa asawa. Sabi ko, magaling ako tumawa. Pero wala pa akong nakita na paglabas mo ng hospital, naglabas sila ng bill, wala akong tawa. Ay, minsan kawawa yan ang bibintang, galing natin tumawad eh. Alam niyo yung style ko pagkatawad, ganito. Gusto niyo matutong tumawad? Ha? O ganito. Tanungin mo yung presyo. Tingin ka ng mga makuyaw mo doon. Yung unang points mo doon, tingin ka ng makuyaw. Basta titingin ka sa kapila ka naman. Pero pag gulay, alam niyo naman kung saan ako pumupunta eh. Diba? Hindi ako pumupunta kung saan. Kung wala kilaman ng kilisi, doon ako sa labas. Pero doon lang ako bumibili. Pag ganito mga kapatid, doon ako hindi ko na kailangan tumawad. Mabait naman sila sa akin. Mag-save. Ito yung ginagamit ko mga kapatid. Kasi yung matutunan. Patatawarin nila kayo. Noon tangag na yun, ang nahihintinahin ko tayo. Pag ayaw niya, sige, sir, na tayo bayad. Mananda, di ba? O sige ko na, bayadak tibuoday na ko na. Ang karanayan, okay ko na. Nung hanap na pumatang dito, itong sumarano. Bawa din tayo yun. Sige, gawin ko na. Amat din yung grocery. Ako nararamit din yung grocery na yun. So, grabe kayo mo. Nagtatita ka na tayo. Pero pagdating sa bill sa hospital, wala tayong palang kahit libo-libo. Sa amin, 80,000 na. Sa Sasta, lalaki na puro CS mga yan. Ang pinakamura sa sabi, 20 plus. Pinakamura na yun, mga kapatid. Wala tayong angal! Dahil yan yung sinasabi ko sa buhay natin. Mayroong part sa buhay natin na wala kang choice kung hindi sumunod. Pero bakit yan? Narinig nyo na naman yung pledges natin. Pero bakit pag sa Panginoon, ang hirap natin makasunod? Amen? Di ba niyayaman pa nga natin isa? Ako, nagastos ko dito. Yung mga nagastos ko dito, minsan, ina-istorya pa nga natin para hindi tayo mautakan. Alam ko, naubos ko dyan, 50 mil, 100,000. At naman tayo mautakan. Sinasabi natin mga kapatid. Pero pagdating sa Panginoon, lahat ang hirap. Makinig kayo lang, gusto nyo malaman. Dahil pag susunod ka sa boss mo, hindi nakikialam ang kaaway. Pag susunod ka sa mga barangay official, hindi nakikialam ang kaaway. Pag susunod ka sa mga doktor, sa mga ibang tao, hindi nakikialam ang kaaway. Pero ang kaaway, pag nakarinig siya na may utos sa iyo ang Panginoon, nakikialam siya dahil natatakot siya na ang tao ay makasunod sa Panginoon dahil pag ang tao ay nakasunod sa Panginoon, may magandang gagawin ang Diyos sa buhay ng tao.
Tandaan ninyo mga kapatid. Tuloy ko. Ang Diyos ay sinuso. Isa nakakalimutan natin, ako, pag may karelasyon kang sinuso, ako, kawawa ka. Minsan kami mga barkada tayo mo, hindi pa kayo eh, pero pag sinuso na nila, saan ka galing? Hindi na talaga. Bakit? Tinawag sa pundo. Hindi naman kayo. Diba? Mabait talaga kayo dito sa ibang Muslim. Hindi kayo nagbabarkada eh. Kami na lang talagang masama eh. Ako na lang laging masama dito. At tuwang-tuwa naman kayo. Amen. Di ba? Pag ang partner mo seryoso, kawawa ka. Amen. Wala kang ginawang mali. Lahat na ng ginawang mali. Saan ka galing? Sino kasama? Bakit ganyan ang amoy mo? Ganyan ba kayo mga kapatid? Si Lord. Sinuso. Saan ka galing? Sino kasama? Anong ginawa? Patulungan tayo ng Diyos mga kapatid. Alam niyo kung bakit pinapaalay ng Diyos siya sa kay Abraham? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Alam? Kaya kung iisipin mo, ba't ang sama naman ng Panginoon at ipapaalay ng Panginoon yung nag-iisang anak sa pangako? Ano pangalan ng panganay mga kapatid? Si Ismael ay hindi naman anak sa pangako. Anak sa pagkaalipin. At yun pang hiningi ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sinuso ang Diyos. Nakikita niya yung mga hindi nananampalataya, yung mga ibang hintil, lalo na yung mga pagano. Inaalay nila yung mga anak nila sa Diyos nila. Ay sabi ng Panginoon, kung ito ang mga hindi totoong Diyos, inaalayan nila ng buhay. Hanggang ngayon yan, nadala natin yan eh. Pag mayroong mga nagpapagawa ng bahay, lalo na ng tulay, hindi naman batang ginagamit mga kapatid. Basta buhay na ngayon. Eh, minsan nga pati pala sa sakyan, pinapaduguan. Ang dugo ay simbolo ng buhay. At ang sabi ng Panginoon, gusto ko naman maramdaman nga yan. Siya naman ay totoong Diyos. Kaya nga sabi ng Book of Hebrews, ang nasa isip daw ni Abraham, kung mapatay man niya si Isaac, naisip daw ni Abraham, sabi ng Book of Hebrews, alam daw ni Abraham na kaya pa rin buhayin ng Diyos si Isaac, kaya willing siya na ialay ang kanyang anak, mga kapatid. Sinuso ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Maganda yan, masunurin tayo sa batas. Maganda yan, masunurin tayo sa pamilya. Maganda yan, mga kapatid. Pero hindi ba nakikita tayo ng Panginoon na dapat kung meron tayo, mga kapatid, pagsunod na walang choice dahil mang hindi. Dapat sa Panginoon natin yan gawin. Sabi ko, sa Panginoon natin gawin na hindi tayo magsasabi ng hindi. Hallelujah. The issue of disobedience. Bakit merong hindi sumusunod? It is because of the cross.
The why and the reason. Kaya hindi yan sumusunod, may dahilan. Amen. Imposible, ayaw ko lang. Walang ganun. Ba't hindi ka sumusunod? Ayaw ko lang. Walang ganun, mga kapatid. May dahilan. And also the issue of obedience, it is because. The why and the reason. Kaya pagtatanungin mo din yung mga masunurin, mayroon din dahilan. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Kaya nga ang tanong, hayaan na natin yung hindi sumusunod. Dahil pag hindi sumusunod, maraming dahilan yan. Si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan, si ganyan. Pero hindi naman nila may turo yung sarili nila. Yung mga hindi sumusunod, maraming tinuturo yan. Si ganyan, si ganyan, si ganito, si ganyan, si ganyan. Yan. Ang daming dahilan ng mga hindi sumusunod. Pero minsan, ito dapat ang ituro natin. The pulpit is this, yung sarili natin, mga kapatid. Huwag na lang yun ang pag-usapan na lang natin. Ang pag-usapan natin, bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit tayo susunod sa salita ng Diyos? Dahil may dahilan. Karamihan sa atin, mga kapatid, sumusunod tayo sa Panginoon dahil meron tayong tatanggapin sa Panginoon. At totoo naman, ang masunurin sa Biblia, mga kapatid, lahat ng utos ng pagsunod ay may kalakip na pangako, pagpapala at bendisyon sa buhay ng masunurin, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Karamihan, mga kapatid, ako alam ko yan, na dahilan nila ng pagsunod nila dahil meron silang tatanggapin. Meron silang makukuha, mga kapatid. At gain, meron silang maganansya, mga kapatid, kaya sila sumusunod. Pero mga kapatid, hallelujah, yung iba naman, sumusunod. Bakit ka sumusunod? Dahil madali. Pag madali, masunurin sila, mga kapatid. Okay? Kapag meron silang makukuha, pag meron silang maganansya, susunod yan, mga kapatid. Lahat ng magbibigay ng 1,000 ay tatanggap ng 5,000. Ay sigurado yan, mga kapatid. Kahit wala kang pera, mangungutang ka, bayadan ko mamaya 1,000, gagawin kong 2,000. Kasi merong magaganansya. Tutulungan tayo ng Panginoon na minsan madali tayong sunod dahil madali yung pinapagawa. Pero hindi yan ang mensahe ng Diyos sa amin na ito dahil paano kung mahirap ang pinapagawa? Paano kung wala ang maganansya? Susunod ka pa rin ba? Ulitin ko, mga kapatid, ng salitang malawalan. Paano kung mahirap yung ipapagawa ng Panginoon? Paano kung wala kang tatanggapin sa utos ng Panginoon? Susunod ka pa rin ba? Hindi ka makakasunod. Ulitin ko, hindi ka makakasunod sa utos ng Panginoon na mahirap. Hindi ka makakasunod sa Panginoon sa utos niya na wala nang magaganansya kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang mga taong tinutulak ng pananampalataya, mga kapatid, hindi lang sila sumusunod dahil madali. Hindi lang sila sumusunod dahil meron silang makukuha sa Diyos. Ang mga taong tinutulak ng pananampalataya, kahit mahirap at kahit wala silang matanggap sa Panginoon, sila ay puputangin, masunurin dahil sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya inahabol tayo ng Diyos ngayon
Malungkot tayo mga kapatid. Uulitin ko, kaya mong sumunod pag madali, kaya mong sumunod pag may matanggap, pero kaya mo pa rin bang sumunod kahit mahirap, kahit walang matanggap. Ang sagot dyan ay oo. Kung ikaw ay may pananampalataya, kaya mong gawin yan para sa iyong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Church, we have to obey God. Huwag kang tatawag-tawag sa Kanya ng Diyos at huwag kang tatawag-tawag sa Kanya ng Panginoon kung hindi rin lang siya nasusunod. Uulitin ko, huwag kang tatawag-tawag sa Kanya ng Panginoon, huwag kang tatawag-tawag sa Kanya ng Diyos kung ikaw din lang ang masunod. Panginoon natin siya at Diyos natin siya kung siya ang nasusunod sa buhay natin. Nagiging Diyos mo lang ang Diyos at nagiging Panginoon mo lang ang Panginoon kung siya ang totoong nasusunod sa buhay. Hallelujah. Susunod tayo. Sabi mo sa katabi mo, susunod tayo. Amen. Yan ang laging sinasabi ng Panginoon, follow me. Follow me. Ang choice lang natin mga kapatid, susunod. 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 Mga kapatid, makinig kayo lahat. Hindi na tayo bumabata. Taon-taon tumatanda tayo. Ang meeting namin kahapon, tinanong ko si Brother Rolly, ilang taon na kayo? Sabi na, 2014 kami, pastor, nang na-convert kami. Salamat sa Panginoon, buti na lang naging leader na kami. 10 years ka na sa Panginoon. Ang bilis, mga kapatid. Hindi tayo bumabata sa gawain. Hindi din bumabata ang edad natin, mga kapatid. Ibig sabihin, habang tumatagal, naniniwala ako, marami tayong nakikita na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Habang tumatagal, napapatunayan mo, ang Diyos mo na nagpapagaling ay nagpapagaling pa rin. Ang Diyos mo na nagpaprovide ay nagpaprovide pa rin. Ang Diyos mo na nagpapatawad ay nagpapatawad pa rin. Ang Diyos mo na nakilala mo ay hindi pa rin nagbabago. Ang totoo, mga kapatid, pabuti na pabuti, paganda ng paganda ang binibigay ng Diyos natin. Aminin natin, paganda ng paganda ang binibigay ng Diyos sa atin. Ito, 5 years ka na sa gawain, 10 years ka na sa gawain, 20 years ka na sa gawain, salamat sa Panginoon, 31 na ako sa gawain, salamat sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, salamat sa Diyos. Amen. Dapat habang tumatagal, nakikilala mo ang Diyos. Habang tumatagal, lumalalim ang relasyon mo sa Kanya. Habang tumatagal, tumataas ang respeto mo sa Kanya, mga kapatid. Makinig kayo, lalong-lalo na tayo mga binibigyan na ng pagkakataon ng Panginoon. Ayusin natin ang paglilingkod natin sa Diyos na makikita mo dapat habang tumatagal, mabuti pa rin ang Panginoon. Dapat nag-develop ang pagsunod natin sa Panginoon dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Dapat habang tumatagal, lalo tayong sumusunod. Dahil napapatunayan natin, mga kapatid, amen, naniniwala tayo at naniniwala pa rin ako na ang mga tatanggapin ko sa Panginoon, hallelujah, ay higit sa mga tinanggap ko noon. Mga kapatid, dahil dakila ang Diyos, mabuti ang Diyos, hallelujah, at karapat dapat siyang sundin. So we say, praise God. Huminga muna kayo ng malalim dahil mabigat itong sasabihin ko sa inyo. Huwag yung lakasan na, yung buga. Kawawa naman yung katabi mo.
Eh dito makinig kayo. Huwag na tayong susunod-sunod dito kung kani-kanino mga kapatid. Please mo. I don't care kung saan kayo nagtapos. Alam mo kung sasabihin nila ito sa inyo? Sa Diyos lang tayo susunod. Hindi na tayo makasunod. Anak, asawa, huwag tayo susunod dyan. Sa pastor na yan. Huwag tayo susunod mga leader na yan. Nauna pala tayo dyan eh. Mga anak, mga asawa. Ano kayo magpapaniwala sa ganun? Na sa Diyos lang tayo susunod. There's also rules in the house, mga kapatid. Hindi pwede, may rules sa bahay niyo, dito sa bahay ng Panginoon, wala. Amen. Napag-usapan namin naman, we are like also soldiers, sabi doon, that we need also to please our commanding officers. Subukan mo magpulis, at hindi ka susunod sa chief ninyo, ayaw mo kung sa kanya itapon. Itapon ka niya doon sa basilan. Itapon ka niya doon sa Cotabato. Yung mga siga-siga na pulis, hindi sumusunod, doon tinatapon mga kapatid. Nung ka magsiga ngayon sa Mindanao, sabi nila, hindi pwede. Sabi ng Biblia, you need to please your commanding officers. Kaya nga dito meron tayong LM official. Pag hindi ka official, kailangan mong sumunod. Tahimik ka. Meron tayong mga youth official. Pag hindi ka official, ikaw ay kabataan, kailangan mong sumunod. May mga youth official dito. Kung hindi ka official, kailangan mong sumunod. Patulungan tayo ng Panginoon. Huwag lang nagsabit. Sa Diyos lang, sa Diyos. Hindi ka nga makasunod sa Diyos eh. Dahil ang Diyos ay nag-uutos na kailangan mong sumunod sa mga namumuno sa iglesia. Huwag kayong susunod sa Panginoon. Kailangan magkaroon kayo ng discernment. Ano? Ang kaaway, sabi ko kanina, nakikialam yan sa pagsunod ninyo sa Diyos. Gagamitin niya yung lagi yung kasama. Sa Garden of Eden, mga kapatid, nandoon yung ahas. Ang kaaway ay laging gagamit ng instrumento para hindi ka makasunod sa Diyos. Kaya bantayan niya yung lagi yung kasama. Huwag kayong mabibigla. Ultimo si Pedro ay ginamit ng kaaway. Nung sinabi niya, hindi mangyayari sa iyo mamatay Panginoong Jesucristo, datan mo na sila sa akin, hindi. Ang kalooban ng Diyos ay ang kamatayan ni Kristo sa ikatutubos ng kasalanan natin. Kaya sabi ng Panginoon, Pedro, get behind me, Satan! Kaya kung sinong lagi mo kasama, Brother Marcos, bantayan mo, magsasalita yan ng salita, gagamitin niya ng kaaway dahil ang goal ng kaaway, Jonah, hindi ka makasunod. Ang dapat ng kaaway, hindi ka makasunod. Ibantayin mo yan. Tingnan ninyo, sabi ko kay Billy na ako, sabi ko sa leaders ka ako, may mga hayop na nagsasalita. Di ba? Di ba? Bakit? 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 Ikaw yun! Sabi ko, dadaan ako ulit bukas dito pag sinabi mo yan. Tiri-tiri talaga. Lumaan siya ba? Lumaan ba? Sabi niya, psst! Ano? Sabi niya, alam mo na yun. Alam mo na. May mga hayop na nagsasalita. Pero sa Garden of Eden, hindi yun ang ginamit ng kaaway. Tignan ninyo ang point ko dito mga kapatid. My point is, kahit hindi nagsasalita ang dila ng ahas, ang kaaway ay maghahanap ng instrumento sa inyo sa kasama ninyo na magsasalita para hindi kayo makasunod
asawa ninyo kahit si Pedro nga eh. Kaya mag-ingat kayo! Mag-ingat kayo. Ha? Ano magsasabi? Hindi, sa Diyos lang. Ang Diyos lang nag-uutos eh. Give them double honor that teach you the doctrine. Mga kapatid. Let us give them regard, respect, mga kapatid. Yan ang turo ng Biblia. Kaya hindi, sa Diyos lang, sa Diyos lang. Hindi mo naiintindihan ng Diyos pag ganun, mga kapatid. Sisirain natin yung ganyan kaisipan. Dinadaya kayo ng kaaway pag sasabi sa Diyos lang, sa Diyos lang. Makinig kayo, mga kapatid. Kalooban din ng Diyos sa sumunod kayo sa church. Ulitin ko. Kalooban ng Diyos sa sumunod kayo dito sa church. Hindi ba hindi makainin, mga kapatid? Tingnan niyo itong babasahin ko. Yung teksto natin ay Romans 16, verse 25 to 27. Obedience that comes from faith, or out of faith, obedience. Huwag kayo malibigla, mga kapatid. Ang pretext ng ating text, pag sinabing pretext, bago yung text. Dito tayo sa verse 1. Huwag kayo magugulat ha, mga kapatid. Tingnan ninyo. Sabi dito, I commend to you, Phoebe, our sister. Kino-compliment ni Pablo si Phoebe, mga kapatid, bilang kapatiran. Bakit? Mahinig kayo. Who is a servant of the church in Cenchreae. Naglilingkod siya sa church. Sabi natin lahat, masunurin. So may compliment sa mga masunurin, mga kapatid. Huwag kayo magpaniniwala sa kaaway. Yung iba kasi hindi sumusunod kasi, pag sumunod kasi ako kay pastor, baka sabihin ni Jen, sumisip-sip ako. Ayan, nangingipad na ng kaaway. Pag sumusunod kasi ako kay pastor, sabihin nila, sumisip-sip ako. Ayan ang nasa isip mo. Na gustong ipaisip ng kaaway sa'yo para hindi ka makasunod. Amen! Dahil may mga tao talaga walang planong sumunod na pumasok dito. Pero insisirain natin yan. Dapat wala tayong choice, John, kung hindi susunod tayo. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, pag-usapang pagsunod, wala nang ibang example na maganda. Hindi sa paligid natin, mga kapatid, kung hindi ang mga unang mananampalataya sa Biblia. Shall we say praise God? Praise God. And that is this, mga kapatid. Sa verse 2, that you may receive her in the Lord. Tanggapin niyo siya, sabi ni Paul. Tanggapin talaga ito mga naglilingkod sa Panginoon. Tanggapin niyo, mga kapatid. In a manner worthy of the saints. Dapat sa isang banal. Restituin niyo ang mga naglilingkod sa Panginoon kahit hindi pastor, mga kapatid. Naglilingkod sila sa Diyos. Amen! Tayo, masyado tayong bilib. Kay lawyer, masyado tayong bilib, mga kapatid, sa mga kurakot na mga politician, mga kapatid. Pero dapat ang respetuhin natin, matuto tayong respeto sa mga tao kahit hindi pastor, kahit hindi ministro, kung yan ay naglilingkod sa Diyos. Ang Biblia ay nag-uutos, dapat silang tanggapin. Sabi dito, and assist her in whatever business she has need of you. Sabi, ano man ang kailangan niya ito, alalayan niya ito. Bakit kaya napaka-special ni Phoebe, mga kapatid? Tuloy natin. For indeed, she has been a helper of many and of myself also. Hindi lang sa Diyos. Naglilingkod siya sa church. Naglilingkod din siya sa lingkod ng Panginoon, mga kapatid. O, ayan, natulog na kayo, mga kapatid. Sabi ko, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang sa Diyos.
naglilingkod tayo sa Diyos, naglilingkod din tayo sa church, at hindi masamang maglingkod din sa mga lingkod ng Panginoon. Meron naman dito salamat. Meron naman dito salamat sa inyo. Siguro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kadami ng kadami. Sabi natin lahat nakaka-bless si David. Huminga ulit kayo, mas matindi na ito nga. Dahil yung susunod na versikulo, baka hindi nyo kaya. Baka masyak kayo mga kapatid. Ay, compose mo na yung sarili ninyo. Judy, compose mo na yung sarili. Targa mo pa naman yung bata, baka bigla kang pumaligtad dyan. Okay? Eh, akala natin ang paglilingkod lang sa Panginoon, o lang, ganyan-ganyan. Yan ang gusto ng kaaway. Hanggang doon lang tayo. Tagapunas ng mga. Sana lumipat-lipat naman kayo dito sana para mapunasan din. Mga kapatid. Hindi ganyan lang ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia mga kapatid, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mabuhay kay Kristo mga kapatid. So okay na kayo? Abangan niyo mga katabi niyo, baka biglang bumaliktad ha? Bakit gano'n na lang? Lahat ng kailangan ni Phoebe, alalahin niyo si Phoebe, sabi ng salita ng Panginoon. Alalahin niyo itong mga taong masunurin, bakit gano'n na lang? Verse 4! Sabi dito, who risked their lives, endangering their very neck for my life. Naalala niyo, sabi ko, kung magkaroon lang ako ng 2 membro ng church na gaya ni Hope, masaya na. Kahit dalawa lang. Juni ko kahit dalawa lang. Sabi ni Jen, paano na ako, pastor? Hindi magpakahub na kayo. Sabi ni Jen, paano na ako? Hindi magpakahuba ka na. Huba. Pero gusto kong damdagan. Kaya niyo ba ito? Kahit yung buhay niya, grabe ang persecution noon mga kapatid ng mga Romans, mga Romano. Sabi ng Biblia, kahit liig yung buhay niya mismo ni Phoebe ay handa nilang ialay. Huwag kayo madidig na, hindi kay Kristo, kung hindi kay Pablo. Isang malagayan kay Pablo nagdanas, di pa nagserbi na iti ako, taadang malagayan makadwana, nga willing da, nga i-offer ti biyagda, iti pa nagserbi na iti ako, kung meron akong makasamang ganyan mga kapatid, lalo akong napapang, lalo akong gaganahan, dahil hindi lang pala ako ang kaya mag-alay ng buhay, hindi lang para kay Kristo, para sa gawain. Grabing pagsunod dito. Grabing pagsunod dito mga kapatid. They risk their lives, endangering their lives for the servant of God. It's not for God. Kung tatanungin natin si Jonah, ayaw mong mamatay para sa akin, makamukha na, dadaalan ka pa, yun na. Alam, magbasa tayo ng Biblia. Dito natin makikita sa Biblia ang mga totoong mananampalataya. Hindi yan ang totoong mananampalataya. Johnny ko, huwag kang tumingin sa paligid mo. Hindi yan ang totoong mananampalataya. Ang totoong mananampalataya sa Biblia, makikita natin na kapag inalay mo na ang buhay mo sa Diyos, kung masunurin ka na sa Diyos, mga kapatid, kahit para sa gawain, ibibigay mo
Sabi ko nga sa mga leaders na yung mga naninira, halata yan, pagdating ng gawain, hindi yan makakilos ng maayos. Sabi ko sa bahay ninyo, ilan kayo magkakapatid dati? Yung iba 6, yung iba 4, yung iba 30 yata siya. Very low table kami. Kami 7. Paghapon na, yan, sama-sama na yan. Pag may ginawa kang palpak sa bahay ninyo, yung kilos mo mga kapatid, ayan. Napakatipid, ayaw mong mapansin dahil alam mo may ginawa kang mali. Dahil pag napansin ka, tatanungin ka rin nila, bakit mapag-usapan yung ginawa mo? Nag-iingat ka, ayaw mong makabangga doon, ayaw mong makahulog doon. Tahimik ka. Dahil may iniingatan kang maling ginawa mo. E minsan yung iba dito, pabagong kilos eh. Walang stable. Intact dapat mga kapatid, ano man ang mangyari, hindi magbabago ang kilos natin sa Panginoon. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord! Pero yung mga masunurin, sila nangihiyan yan, mga kapatid, patungin mo. Sila pang nagtatanong, Nay, saan ka galing kanina, Nay? Nay, oh, di ba may pangagawa sa akin? Kasi alam ko, wala kang ginawang mali. Pero pag may ginawa kang mali, wala kang lakas na ito. Haliging pigil. Tutulungan tayo ng Diyos mga kapatid. Amen! Hindi ganyan ang totoong mananampalataya. Lahat ng naririnig ninyo na naninira sa gawain ng Panginoon, hindi yan ang totoong mananampalataya. Dahil ang totoong mananampalataya, hindi lang sila naglilingkod sa Diyos, kaya din nilang mamatay para sa gawain ng Panginoon. Hindi sila mga kapatid naninira kung hindi, sila'y nakasuporta sa gawain. Tuloy natin today, not only I, but also all the churches among the Gentiles give thanks at papasalamat kami sa lahat sa ginagawa nila na kaya nila ibigay ang buhay nila para sa amin mga naglilingkod sa Diyos. Kaya kapag meron maghanap sa akin dito, babarilin ako doon nito, sigurado patay ako doon nito. Hindi na ni Pastor yun. Agad ka. Nakuha ni Tagring Church ito. Nagdalan ni dyan. Dito eh, palatong ka. Sinapay din. Sinapay din. Mag-ibawang sa atat. Diyan. No, nag-iingat kami. Pag hindi namin kilala, kahit nandyan yung pastor namin. Kanang pastor niya? Ibig sabihin, hindi niya kilala si pastor kasi nandyan si pastor. Sumpang boots na dalawa. Parang natalawa. Ang pastor niya. Bakit po? Wala yan. Bakit? Wala pag kayo. Pasimplihan na lang natin ito mga kapatid para magkaintindihan tayo. Ano ba? Kakampi ko ba kayo sa gawain ng Panginoon o wala ba? Hindi naman pwede kakampi niyo yung Diyos, kalaban niyo ako. Hindi naman pwede. Ako ka nagtuturo sa inyo ng kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Wala to yung naririnig sa akin. Sabi ko, gayahin natin yung mga mananampalataya sa Biblia na ang pagsunod nila sa Diyos ay hindi natatapos hanggang sa paglilingkod sa Diyos. Ang pagsunod nila ay magsasaksihan. Tingnan ninyo, verse 5. Likewise, greet the church that is in their house. Tingnan ninyo, ang mga taong masunurin sa Panginoon, kahit sa bahay nila may gawain. Tulungan tayo ng Panginoon. Ay yung paglilingkod niya, pagsunod nila sa Diyos, na-develop na hindi lang dapat tayo susunod sa Diyos kung hindi. Ultimo, tingnan ninyo ang buhay nila mga kapatid. Kaya ibigay ang buhay
priorities nila, ang lahat ng meron sa kanila, sa bahay nila mismo may gawain. Tulungan tayo ng Diyos. Sabi ko, tulungan tayo ng Diyos. Kaya their faith is unquestionable, mga kapatid. Also their obedience. Sa kaya niyang gawin, kaya niyang sumunod sa Diyos, kaya niyang ibigay yung buhay niya, yung property niya, pwede niyang ipagamit sa Panginoon, mga kapatid. Ito, with what she can do and give, tatanungin mo pa ba yung pagsunod niya sa Diyos? Kung kaya niyang ibigay yung buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon, tatanungin mo pa ba? Sister, kaya mo bang sumunod sa Panginoon? Kaya niya nang ibigay yung buhay niya. Amen! Tatanungin mo pa ba yung attendance niya? Tatanungin mo pa ba? Kung dumadalo siya sa gawain, bigla na kayo lumungkot, mga kapatid, nawawala na. Tatanungin mo pa ba si baby kung umatin ka siya sa church? Sumusunod ka pa ba? Hindi mo na kailangan tanungin. Amen? Tatanungin mo pa ba yung suporta niya? Hindi na kailangan tanungin. Hindi mo na kailangan tanungin. Baby, tatanungin mo pa ba? Masunurin ka ba sa pastor mo? Hindi mo na kailangan tanungin. Baby, nananalangin ka ba pag sinabing nanalangin? Hindi mo na kailangan tanungin. Amen? Baby, sumusunod ka ba sa oras ng pagsamba? Hindi mo na kailangan tanungin. Hello? Baby, nagbibigay ka ba ng tama? Hindi mo na kailangan tanungin. Yung buhay niya na kaya niyang ibigay sa gawain, yung bahay niya na pinapagamit niya, hindi na kailangan pang tanungin. Kung ready siya na sumunod sa Panginoon, ibigay ang lahat sa Panginoon dahil sa kanyang pagsunod, mga kapatid, hindi mo na kailangan pang tanungin ang mga taong kagalit sa pagsunod sa Diyos. Itong totoo, alam ninyo kung paano kayo sumusunod sa Diyos. At huwag ninyong dadayain ang sarili ninyo. Gusto kong i-text ka rin yung sarili ko. Your lifestyle will lead you to your destination. Hindi po pwede na iba yung buhay mo sa gusto ng Panginoon para magkapunta tayo sa langit, mga kapatid. Ang mga taong papasok sa langit, yung mga taong totoong mananampalataya at totoong sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Dahil maraming mga kapatiran ngayon, mga kapatid, hindi kagaya ni Febe. Eh sabi ko kagahapon sa mga leaders, makinig lahat, mga kapatid. Brother Jose, maging committed tayong lahat. Juma! Lahat tayo June, maging committed. Maging committed kayo. Dahil dito kasama na ninyo ang pamilya ninyo. Kasama ninyo ang asawa ninyo, kasama ninyo ang mga nanay ninyo, kasama ninyo ang mga kapatid ninyo. Kami wala. Kami wala. Salamat talaga, meron mga hindi nakakalimot, mga kapatid. Pastor, may nakasabit kayo sa doktor. Bumba pala. Tik-tak, tik-tak. Dahan-dahan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Lalo dapat kayo maging committed. Kami magbiyahe pa ng malayo bago makauwi. Gagastos pa para makasama ng mga mahal sa buhay. Kayo nandyan lang sa paligid ninyong mahal sa buhay. Kaya dapat lalo kayo maging committed sa pagsunod, sa paglilingkod sa kalooban ng Panginoon. Dahil makinig kayo, sirain natin ito. Marami ang mga masunurin lang, naka-schedule ang kanilang pagsunod. Hello, mga kapatid. Naka-schedule lang yung pagsunod nila. Yung iba, okasyon lang. Pag may okasyon, masunurin sila. Last year,
wala na. Umatin lang ng Thanksgiving. Nakakalungkot. Hindi ka dapat iwanan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ka dapat iwanan ng Diyos. Dapat ang ugali natin, wala akong choice, Panginoon. Susunod ako sa kalooban mo. Amen! Tinitingnan mo na kung madali. Tinitingnan mo na mga kapatid. Ako sila susunod. Dapat magpapag sa Diyos. Ano man yan ay matanggap man tayo. Madali man yan o mahirap. Magpapag sa Diyos. Gagawin natin. So let's say praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung tatanungin niyo si Baby, masaya ka bang naglilingkod sa Panginoon? Hindi mo na kailangan tanungin. Kaya sana magdadalo tayo sa gawain, lagi tayong excited. Pag oras ng worship, mag-worship tayo. Pag oras ng panalangin, mananalangin tayo. Oras ng Word of God, makikinig tayo. Mga kapatid, kailangan nakahanda tayo sa Panginoon. It is not just Jesus Christ who wants to die. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Kaya kung meron akong mabalitaan dito, hindi mo lang kayang ibigay yung buhay mo kay Kristo, pati sa gawain. My Lord, ako lang pinakamasaya, mga kapatid. Ang naging encouragement ko sa akin. Post ako ng post sa page namin, sabi ko, parang awa na ninyo, mga kapatid. Nagmamatao pa ako. Encourage niyo ako na maglingkod sa Panginoon. Anong gagawin, Pastor? Pag sumikap lang tayo maglingkod sa Panginoon, mahalin natin ang Diyos. Masaya na ako doon, mga kapatid. Amen. Ang hirap mabuhay na ikaw lang ang nakakaunawa sa sarili mo. Pero ang sarap na buhay, kung meron kang kapareho, mga kapatid, may nararamdaman ka, hindi mo ba alam yan pag napunta ka sa abroad? Sana ganun tayo. Pag nasa abroad ka, mga kapatid, ay English ka pa eh. Tapos, Pilipino. Oh, Pilipino. Ang sarap ng pakiramdam. Sana ganun din tayo dito. Sana wala tayong kasamang kaaway dito, mga kapatid. Amen. Sana mga kasama natin dito ay masaya sa pananampalataya, masaya sa paglilingkod, masaya sa pagsamba, masaya sa pagdalo, mga kapatid. Sa araw-araw na ginawa ng Lord sa dito, purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Mga kapatid, magre-reflect sa mukha natin yung yaman ng puso natin. Pastor, huwag mo akong i-judge, Pastor. Masaya ang puso ko, Pastor. Hindi mo ba napapansin? Masyado kang judgmental, Pastor. Masaya ang puso ko sa atin. In fact, Pastor, I love to sing sad songs because sad songs makes me happy. Hindi mo sabihin masaya tayo sa Panginoon, mga kapatid, malungkot ang mukha natin. Amen. Kapag masaya ang puso natin sa Panginoon, natadala yan sa babae, natadala yan sa paa, natadala yan sa aura ng mukha, mga kapatid, natadala yan sa paglilit. Kaya pag may makikita ko dito, kapareho ko ng pananampalataya, kapareho ko ng ginagawa sa Panginoon, mga kapatid, masaya tayo, masaya tayo, masaya tayo, pag may kasama tayo, naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Sabihin mo sa kapatid mo, masaya ako pag sumusunod
sumunod tayo sa Diyos. Sabihin mo, masaya ako pag sumusunod tayo sa Diyos. May kasama ka! May kasama ako! May kasama tayo! Yung 3 Hebrew children, mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia. Lagi na lang sumunod lang sa Diyos, manampalataya lang sa Diyos pag may matatanggap. Yung 3 Hebrew children, mga kapatid, yung sinakop sila ng Babylonia, nagpatay si Nebuchadnezzar ng malaking imahe niya. Na kapag tumunog ang mga tunog ng mga instrumento, lahat ng tao ay yuyuko at sasamba doon sa malaking imahe. Naalala ko tuloy yung simbahan natin noon. Noon ang mga simbahan natin. Bihis na yan, pupunta na doon sa atin eh. Sasamba sa mga libulto. Dapat magpasalamat kayo. Brother Marcos, tabihin nga ng mga mga masaya. Ganito talaga masaya. Mas karang na lang sa susunod. Nakabahan kami, baka mamaya, tinagurin mo ako dito. Di ba sabi ni Brother ulit, sisilawin mo siya basta pag nagkatamahan. Ganyan kita kamahal. Di ba no? Punta naman tayo. Nakaluluhod tayo sa malaking narangan. Meron sila noon. Kaya mayroong 3 Hudyo dito na naturuan. Pero parang mga Hudyo mga kapatid na masunurin sa Panginoon. Ang sabi nila mga kapatid, kapag hindi kayo sasamba, sabi ni Nebuchadnezzar, kayo ay itatapon sa apoy, sa pugon na nag-aalam. Mutulog ang mga instrumento, bawat tumunog siya sa luyo ko silang sasama. Hanggang sa mamaya mga kapatid, ayan, ang paglilingkod mo sa Diyos ay malalaman. Amen. Malalaman. Yung hindi mo rin paglilingkod, malalaman. Nakarating na kay Nebuchadnezzar, sabi niya, Nebuchadnezzar. Meron doon, mga 3 sila, hindi talaga sila sumasama pag-oras ng pag-iwan, pagsama. So pinatawag niya yung 3 kabataan niya, sabi niya, totoo ba, Shadrach, Meshach, and Abednego, na tuwing tumutunog ang mga sign, simbolo, oras ng pagsamba, ang mga instrumento tumunog, ay oras ng pagsamba. Totoo ba na hindi kayo sumasamba? Sabi nila, Kuhari, hindi. Isang Diyos na sinusunod po. O lalong nagalit yung hari. Minsan mapapatunayan mo ang totoong pagsunod mo sa Diyos. In the complex difficulties, masusubukan mo yung pagsunod mo sa Diyos kung susunod ka pa rin kahit mahirap at kahit nakasaalang-alang ang buhay. Huwag niyo naman akong bibiruin, Pastor. Kaya kong ibigay ang buhay ko sa Panginoon. No, paniwala, wala ka ka ng sandi. Kaya kong ibigay ang lahat sa pagsunod ko sa Diyos. Maniwala. Wala kang pangalan ko sa record eh. Kaya ko sa Diyos, Pastor. Pagkakawaan tayo ng Panginoon mga kapatid. Diyan ko alam yung istorya. Sa galit ng hari, sabi ng hari, painitin niyo yung pugon ng 7 beses. Grabe. Napahiya yung hari. Nakalain mo yan sa harap ng kanyang mga tagasunod. May 3 na sumusuway. May makinig kayo na, okay lang maging matigas ang ulo.
kung hindi sa kalooban ng Diyos. Okay lang maging matigas ang ulo kung ayaw ng Panginoon. Ang tigas ng ulo nila, ayaw namin sumamba dahil alam nila kung sino lang ang karapat-dapat sambahin sa buhay nila. Alam nila kung sino lang ang pwedeng yuhuran ng tuhod nila, mga kapatid. Hindi ang mga imahe na ginagawa ng mga tao. Sabi ng Biblia, may mga mata na hindi nakakakita, may mga kamay na hindi nakakaabot, may mga paa na hindi nakakalakad, may mga lahi, sabi nila yung mga imam, sabi ng Bible, hindi nakakapagsalita, may tenga na hindi nakakarinig. Hindi ganyan ang kilala nating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo, galing tayo dyan noon, pero nilabas tayo ng Panginoon, at ngayon maglilingkod tayo at susunod tayo sa Diyos. Gusto mo kayo titao di dyan? Kayo titao di dyan? Dati tayo narinig. Kasi yung Diyos nila doon hindi nakakarinig, hindi nagsasalita, walang pakialam. Kaya lahat ng mga membro doon, ginagawa yung lahat ng gusto nila. Inom dito, inom doon, bisyo. Walang Diyos eh. Pag may Diyos yung tao, Johnny ko, makinig ka. Pag may Diyos yung tao, lahat naman ng tao pwedeng sabihin may Diyos sila. Mahal nila ang Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. Lahat ng tao pwedeng sabihin niya. Pero ang totoo, tandaan mo ito, ang taong may Diyos, may pagbabago ng buhay. Imposible. Imposible. Mga kapatid, sabi ng hari, painitin niya yung pugon ng 7 beses. Sabi niya, ano? Sasamba ba kayo sa ginawa ko? Sabi ng tatlo. Sumagot mga kapatid, tingnan ninyo ang pananampalataya niyo. Mga kapatid, sabi na, o hari, hindi kami luluhod, hindi kami sasamba sa imahe na yan. Tutulungan kami ng aming Panginoon. Hindi para sa larawan ng tuhod na ito, mga kapatid. Hindi para sa larawan ng pagsigaw na ito. Para sa Diyos, para sa Diyos, para sa Diyos! Isa lang ang luluhuran natin! Isa lang ang sasampahin! Umiinit na yung pugon. At sabi ng tatlo, Johnny ko, kung alam yung istorya tingnan ninyo, hindi kami sasama. Dahil iniligtas kami ng Diyos. Tingnan niyo yung pagsunod nila. Actually, hari! Sa totoo, hari! Grabe yung pagsunod. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Gusto yung naiintindihan yung sinasabi nila? Kahit mamatay kami! Ganyan ang mga mananampalataya sa lumang tipan. Ganyan ang mananampalataya sa bagong tipan sa panahon ni Fetty, mga kapatid. Kahit ikamatay nila, huwag lang nilang madisobey ang Panginoon. Kung hindi, mga kapatid, parang sinasabi nila, mamamatay kami na hindi sumusunod sa iyo, hari, at mamamatay kami na sumusunod sa Panginoong Diyos. Alam niyo yung istorya? Tinali sila, binuhat sila Johnny-go, tinapon sila sa pugon. Ang sabi ng Biblia, sa sobrang init ng pugon, yung nagtapon sa kanila namatay. Siguro na dehydrate sa sobrang init
May minsan parang naghahari ang kalooban ng kaaway at sasabihin ng kaaway, kontrolado ko talaga ito. Nahulog yung tatlo doon. Pero maya-maya mga kapatid, amen. Handa na ba kayo? Maganda talaga kapag masunurin sa Panginoon. Lahat ng nakakakita ng milagro sa Diyos, yun yung mga totoong masunurin mga kapatid. Yung mga may pananampalataya na hindi bumibitaw sa pagsunod sa Diyos, hindi mo na hilingin ang mga milagro. Hindi mo na hilingin. Pag masunurin ka, hindi ka na, Lord, pwede ng milagro, pwede ng milagro. Lahat sa Biblia, ang milagro ay kusa na lang na dumarating sa mga masunurin mga kapatid. Basahin niyo ang Biblia. Hindi sila nananalangin. Milagro, milagro. Hindi. Ang milagro ay kusang binibigay ng Diyos sa mga taong may pananampalataya at sa mga taong masunurin. Dahil nung sumilip sila sa puhon, nakita nila yung puhon mga kapatid. Hallelujah. Sabi nila, sandali lang. Meron doon nagsasayang. Sabi ng hari, ilan ba yung tinapon natin doon? Sabi ng hari, ilan? 3 po, hari. 3. Sabi ng hari, bakit ang nakikita ko 4? At nagsasaya sila sa loob. Hallelujah! Bakit sila nagsasaya? Sa gitna ng apoy ng buhay nila, hindi sila masaya dahil tinapon sila sa puhon. Hindi sila masaya dahil pinahirapan sila. Masaya sila mga kapatid dahil alam niyo kung anong nangyari. Kahit pinaparusahan sila, masaya sila sa loob. Hindi sila nasunog, hindi sila nasaktan. At ang pinakamahalaga, sinamahan sila ng Panginoon sa gitna ng puhon. O kapatid, huwag mo nang hilingin na Lord, samahan mo ako sa lakad ko. Huwag mo nang hilingin, Panginoon, samahan mo ako sa ganito. Huwag mo nang hilingin. Ang kailangan mo lang maging masunurin. At kahit hindi mo hinihiling, sasamahan ka ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Makinig kayo. Ang Diyos natin ay hindi lamang natin makakasama sa loob ng simbahan kahit sa pagsubok. Hallelujah! Kahit sa problema, kaya kang samahan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya pag nakikita ito ng mga masunurin, nung makita na ito mga pagtultulog, hindi mo sila mapigilan na hindi susunod. Amen. Huwag kayo magpapaniwala sa mga tao sa huwag kayong sumunod. Dahil ang totoo, dapat tayong lahat ay sumunod. Sabi sa Amen. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Out of faith, obedience. Kahit walang matanggap, kahit hindi madali, kahit ialay pang buhay, ay magagawa mo. Makakasunod ka pa rin. Out of faith, obedience. Sabi ko sa mga leaders ka, kung meron akong memory verse, sinama ko na dito. Wala sana ito. Magandang memory verse ito mga kapatid. Amen. Isaiah chapter 1 verse 19. Dahil ang pagsunod natin ay susi yan mga kapatid. Yan ang susi. Kahit may pananampalataya ka kung walang pagsunod mga kapatid, wala din kabuluhan. Ang susi mga kapatid ay pagsunod natin sa Diyos. Hallelujah! Isaiah 1:19 says, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Lahat ng bagay na mabubuti sa lugar ninyo ay mararanasan mo
kung ikaw ay willing at obedient. Eh, sino ang hindi susunod pag ganyan? Amen? Ha? Sino ang hindi susunod pag alam mo na kapag willing ka at masunurin ka sa Panginoon, lahat ng bagay na mabubuti sa bayan, sa langit, ay pwede mong matamasa, mga kapatid. Pero nakakalungkot sa verse 20, but if you resist and rebel, if you resist, pag ito naman ay hindi willing, kabalik ka lang, resist, tatanggi ka, and you will rebel, ibig sabihin hindi ka susunod. Pakinggan niyo ito. You will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Eh, ganun na lang, GR, ang pagsunod ng mga Israelita. Dahil alam nila na sa kanilang pagsunod ay may kaakibat na bendisyon na nagmumula sa Diyos. Ganun na lang ang pagsunod nila dahil alam nila na kapag hindi sila susunod, mayroong kalakip na parusa. What I'm trying to say is this: ang totoong mananampalataya, walang choice kung hindi sumunod sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing malaki yung sumunod. Meron naman kayo susunod sa Panginoon. Pero sana, mga kapatid, lumampas naman tayo dun sa Book of Acts obedience. Lumampas naman tayo sa pagsunod dahil meron lang pakinabang. Sana lumabas naman tayo, mga kapatid, sa pagsunod dahil madali. Ang challenge ng salita ng Panginoon sa atin ngayon, we don't have a choice. Sa madali man o sa mahirap, sa may matanggap man tayo o sa wala, ang Diyos ay karapat-dapat sundin ng lahat ng mga tao. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa umaga nito. Amen. Anong level na ng pagsunod? Naroon ka. Yung iba sumusunod lang dahil gustong maligtas. Yung iba sumusunod lang dahil gustong gumaling. Hallelujah. Yung iba sumusunod lang dahil meron gustong makuha sa Panginoon. Hindi ganyan ang totoong mananampalataya, mga kapatid. Amen. Dahil ang totoong mananampalataya, basta para sa Diyos. Basta para sa Diyos. Susunod tayo sa Panginoon. Brothers and sisters, today, I believe you obey at some point in your life in God. Alam ko meron ka nang nasunod, pero makinig ka, naniniwala ko meron ka pa rin hindi nasusunod, mga kapatid. Wala na yung iba, mga kapatid. Buhay ang Diyos! Sabi ko, alam mo, yung mga utos na willing kang sumunod. At alam mo yung mga utos na pag narinig ko yan, sabi ko, kahit anong sabihin nila pag narinig ko yan, hindi ako susunod. Mga kapatid, pag naiintindihan mo ang salita ng Panginoon sa araw na ito, you don't have a choice but to obey the Master, obey the Lord of Lords, the King of Glory. Marami ang masunurin pag madali, mga kapatid. Pero sa araw na ito, narinig natin ang mensahe ng Panginoon. It's time to obey God later with all of His goodness, sa lahat ng kabutihan, sa biyaya, pag-ibig at kagandahan loob ng Diyos. Lalo tayong sumunod. It's time to obey God out of faith, obedience, out of faith,
don't know about you mga kapatid. Hindi ko alam kung ano ng mga tinanggap mo sa Panginoon. Hindi ko na alam kung anong mga kasalanan mong pinatawad ng Diyos. Hindi ko alam kung anong mga magagandang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Pero isang tiyak mga kapatid, yung mga bagay na yan ay nagkukumbinsi dapat sa atin na lalo dapat tayong masunurin, lalo dapat tayong sumunod, lalo dapat tayo mga kapatid na gumawa sa Panginoon. May matanggap man tayo, wala. Madali man o mahirap. Kung para sa Diyos, para sa Diyos ko, para sa Diyos ko, gagawin ko ang magawin ako. Come on. Meron bang 3 Hebrew children mga lalaki dito? Meron bang kagaya ni Baby dito mga kapatid? Na kayang ibigay ang buhay! Pagpara sa Diyos, Pastor, ang gawin natin. Pagpara sa Diyos, pagpara sa Diyos, pagpara sa Diyos, pagpara sa Diyos. I will obey, I will obey, I have my faith! Of course, pag wala kang pananampalataya, hindi ka talaga makakasunod. Amen. O may sinusubukan ng Diyos dito mga kapatid. May sinusubukan ng Panginoon sa umagang ito. May kinakausap ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, if you hear the word, hallelujah, harden not your heart. Pag narinig mong salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Come on, sabihin mo sa Diyos, Lord, I don't have a choice but to obey you. It is my privilege, Lord. It is my honor to obey you, God. Nagalapin ko na susunod sa iyo, Panginoon. Oh, come on, somebody. Subukan natin ang Panginoon. Pero ang totoo, sinusubukan tayo ng Diyos. Come on now, susunod ka pa rin ba kahit mahirap? Oh, is there any baby here? Is there any 3 Hebrew children here? Hallelujah! Come on! Sana meron akong kasama dito na hindi tayo sumusunod. Dahil lamang meron tatanggapin. Kahit walang matanggap, susunod tayo sa Diyos. Susunod tayo sa Diyos. Come on. Hallelujah. Ialay mo ang buhay mo sa Diyos ngayon, kapatid. Hallelujah! Ialay mo ang buhay mo sa Diyos ngayon, kapatid. Huwag mong sabihin, Pastor, excuse me. Pumunta ako dito para hindi sumunod, Pastor. Sorry ka na lang, Pastor. Pumunta ako dito para, hallelujah! Naniniwala ako na mas marami pa rin dito ang pumupunta dahil willing silang sumunod sa mabuting Panginoon, sa mabuting Diyos. Susunod ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba? Hallelujah! Mag-ingat kayo mga kapatid, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, hallelujah. Lahat ng mga nawawala, makinig kayo.
Lahat ng nawawala sa gawain ng Panginoon, sila yung mga tao hindi masunurin. Makinig kayo lahat. Pero yung mga taong nananatili, sila yung mga taong masunurin. Hallelujah! Ang sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Help me God. Help me God. Ayaw kong mawala ng Diyos. Ayaw kong mawala ng pananampalataya. Ayaw kong mawala ng kinabukasan. Panginoon, help me to obey. Susunod tayo sa Diyos. Susunod tayo sa Diyos. O kayong mga masunurin sa mga amo ninyo, kayong mga masunurin sa mga boss ninyo, kayong mga masunurin sa paaralan. Hallelujah! Oh, ang Panginoon ay tinitignan kayo, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, sana ganun din sila sa akin. Sana ganun din sila sa akin. Sana ganun din. O sana may makita ang Panginoon sa umaga ito na may pusong kayang sumunod. Oh, Jesus! Come on, let us surrender to God. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Susuko tayo, Lord. Ikaw lang ang dapat kong sundin. Ikaw lang ang dapat kong sundin. Ikaw lang ang karapat dapat sumunod. Susunod sa iyo, Panginoon. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Panginoon, hallelujah, ikaw lamang. Sabi ng Bible, mga kapatid, hear the word of God. You shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. You will obey. I will obey. Mga kapatid, may kinakausap dito ang Diyos. Alam ng Diyos at alam mo yung level ng pagsunod mo. Alam ng Diyos at alam mo yung mga bagay na sinasabi mo, Panginoon, hindi ako susunod pag ganito. Isuko mo yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa Diyos. Ano ng Espiritu? Sabi ng isang sister, may isang sister tayo na umalis dito, sabi niya, hindi ko kayang magpasakop, hindi ko kayang sumunod, mga kapatid. Oh, nawa! Walang ganyang espiritu dito, mga kapatid! Come on, meron bang pananampalataya dito? Sa pananampalataya kayang sumunod sa Diyos? Praise God! Praise God! Praise God! Subukan mo namang sumunod. Hindi lang sa madali. Hindi lang sa may matatanggap kung hindi. Dahil sa paniniwala mo sa Diyos. Dahil para sa pananampalataya mo sa Diyos. Kaya mo pa rin sumunod. O pumihit ka pa. Ang maaga pa, mga kapatid. Ang ganda. Kahit masama yung narinig, kahit masama yung narinig ni Hope, mga kapatid, sabi ng asawa niya. Sabi ng
asawa ni Hope. Hope, kawawa ka na. Kawawa ka na. Wala ka ng kayamanan. Punong-puno ka na ng karamdaman. Sobrang awa ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, Hope, sumpain mo na yung Diyos para matigil na, mamatay ka na, Hope. Sumagot si Hope. Ang sabi niya, sa mabubuting bagay lang ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Church! Maglilingkod tayo! Ano man ang mangyari, purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Sabi ng mga tao, Joshua, aalis na kami. Ibang Diyos na ang paglilingkuran namin. Matuto tayong sumagot sa pananampalataya, mga kapatid. Ang sabi ni Joshua, hallelujah, sige, pumunta kayo sa Diyos na gusto ninyong paglilingkuran. Pero sabi ni Joshua, mga kapatid, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen! Maglilingkod tayo sa Diyos! Ano man ang mangyari? Amen! Maglilingkod tayo sa Diyos! Ano man ang mangyari? We will serve the Lord. Kusbibli na, hallelujah. Sino kasama ko dito maglilingkod sa Panginoon? He said, we will serve the Lord. Are you ready to hear this? Even the trials come, no one can separate us from makinig ka sa pagsunod mo sa Diyos. Darating yung milagro. Bigla na lang darating yung milagro sa buhay mo sa pagsunod mo. We will serve the Lord. Praise God. I feel miracle. Hallelujah na mangyayari. Meron tatanggap ng milagro. Hallelujah. May pamilya dito na tatanggap ng milagro sa pagsunod mo sa Diyos. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me. Come on, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Lahat sa Panginoon ay posible. Makapangyarihan ang Panginoon. Sumunod tayo sa Diyos. We will serve
serve the Lord. We will serve the Lord. Even the giant